Ikaw, usually, to get you into bed, gaano katagal? Kung magiging libro ka, kailan ka huling binuklat? Uy, grabe. May nag-comment pala. Oh, anong comment? What's your favorite position daw? Hoy! What's up mga Skynam? Ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bry, at welcome to Tio Bry Podcast. At ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bry. At syempre, napaka-special ng episode na naman. Always naman special, di ba? Yung episode natin ngayon. Meron akong special guest, pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel ngayon. At also, follow and rate me on my Spotify account. Siyempre, podcast to, natural, mahaba-haba. So, ready na kayo? Okay, so malamang sa malamang, ready na kayo dito sa ipapakilala kong guest. Malamang kilala nyo na to, lalo na yung mga kalalakihan dyan, di ba? Pinapanood nyo siya, yung mga babae namang mahugot, di ba? Ngayon, papakilala na niya yung sarili niya, walang iba kundi si... Hello everyone! By the way, ako nga pala yung laging nakikita nyong humuhugot, si Gandang Morengs. Pero yung totoong pangalan ko is Ari. People used to call me Ari. Pero dahil nasa TikTok, mga content creation tayo, Gandang Morengs. Yan. Bakit Gandang Morengs? Yun pala yung unang Actually, question. dati kasi, before ako naging flight attendant kasi ako before. So, pangit na pangit talaga ako sa itsura ko na parang feeling ko, shit, hindi ko kaya makipagsabayan sa ibang tao. Tapos yung sabi ko, kailangan gumawa ako ng isang pangalan na mapipilitan yung ibang taong tawagin akong ganda. Na kahit pangit na sila sa akin, hindi dapat may ganda pa rin. Tapos dapat morena yun, na-typo ko lang. Instead na A yung na-type ko sa dulo, X. After 3 days ko nang na-realize na Morengs pala yun. Okay. So, hinayaan ko na kasi parang, parang cute to Parang X, tas Morengs. So, kaya tinuloy-tuloy ko na. Okay. Ganda, no? Beautiful accident. Diba? Kita mo ngayon, parang mga tao ko tinatawag na akong, Morengs. So sabi ko, happy naman ako kasi yung pagkakamaling yun, parang mas naging way siya para mas lalong gumanda kung anong meron ako ngayon. Life really happens for you, no? Not to you. Exactly, oo. Parang walang coincidence talaga sa mundo, If it's meant for you, it's always for you. Okay. Flight attendant, kailan to? Pre-pandemic. Kakapasok ko lang nung pre-pandemic, like siguro mga wala pang 1 year. Local? Both, local and international. Pero local na airlines. Pero lumilipad ako both local and international. Huwag na natin banggitin, hindi nagbayad. Wala, hindi sponsored. Pero sobrang saglit lang yun kasi pandemic happened. And I was retrenched as a flight attendant. Nagko-content na ako nun, pero sobrang sakto lang. Hindi yung buhay ko siya. Tapos nung natanggal ako as flight attendant, alam mo, umiiyak ako nun sa tricycle pa uwi ko. Tapos pumunta ako sa bahay, tinawag ko yung mommy ko. Nagkwento na agad no? Sabi ko sa mommy ko, Mi, halika dito. Umiiyak talaga ako. Sabi niya, bakit na? Sabi ko, Mi, sorry kasi wala ka pang sasakyan na binigay ko. Sabi ko, sorry kasi wala pang bahay. Nung time na yun, 25, 26 na ata ako nun. Nag-promise ako sa sarili ko, dapat pag 25, 26, at least may jowa na ako. Dapat medyo mayaman-yaman na ako. Nothing happened. Pero sabi ng mommy ko, kaya nagbago yung perspective ko sa life. Kasi sabi niya na, uy, alam mo ba, hindi ko naman hinangad doon yung maman. Gusto ko maging masaya ka, na tumanda ka. Ayoko yung maiisip mo na cargo mo kami. Tapos kaya nag-start ako, nung gabing yun, ginawa kong content yung sinabi ng nanay ko. Tapos, boom. TikTok? Oo, isang gabi, 8 million kinabukasan. Unang video, 8 million? Yes. Shit. Doon na nag-start. So, na-realize ko, sabi ko, shit, Lord, hindi pala ako mag-isa dito sa laban na to. Kasi nung pandemic na yun, so, syempre, daming emotional na tao na parang nag-stop lahat ng mundo nila, feeling nila walang mangyayari. So, nung nandun, ang daming comment na, uy, ako din, ganito, natanggal ako sa trabaho. Hindi lang siya sa TikTok nag-boom. Kahit nung in-upload ko siya sa page ko, na may konting likes pala yung page ko, nag-trending din siya doon. Hanggang sa nakita ko, nare-upload na ng ibang tao. Tapos yung TikTok ko overnight, naging 600K, 700, 800. Parang sobrang easy nun. So, sabi ko, Lord, parang nakahanap ako ng bagong purpose aside sa paglipad. Ganun. Ang tugtog nun, di ba yun? Ting, ting, ting. Tama! Your love yung tugtog. Anong topic nun? Yung unang video mo? Sabi ko na life is not a race.
Sabi ko, kwento ko talaga nun. Sabi, alam nyo ba, at the age of 23, dapat graduate na ako. At the age of 24, dapat may jowa na ako. At the age of 25, dapat may million na ako. At the age of 28, mag-aasawa na ako. Pero alam nyo, 25 na ako ngayon, wala pa rin nangyayari. Pero na-realize ko na that's okay. Because life is always on time. Hindi mo dapat minamadali yung mga bagay na hindi pa naman talaga para dapat sa'yo. Yun lang yung sinabi ko. Sabi ko na, you're not late, you're not advanced, you're just on time. Tapos yun lang, as in yun lang, biglang sunod-sunod na lahat. Tapos kinabukasan nun, nag-upload naman ako ng pang love life. Sabi ko, mas mabilis yung likes nito ah. Tapos yun pala, mas maraming nakaka-relate sa mga hugot-hugot. Oh. Akala kasi ng ibang tao, broken-hearted. Broken-hearted ako sa trabaho, pero hindi sa lalaki. Pero dahil nga puro love life na yung topic ko, akala nila, doon nagsimula yung pagiging content creator ko. But what they actually don't know is that broken-hearted ako sa work, sa life, pero hindi sa love life. Na, di ba? Ba't nakangiti ka? Hindi love life. Nakangiti. Hindi. May love life ba ngayon? Wala. Meron. Naku po! Hindi nila alam, no? Oo. Pero I have always been so happy naman with life. Never kong inisip na malungkot ako because of love life. May jowa man ako o wala, sobrang saya ko. Hindi ko lang gustong i-share sa ibang tao na parang may jowa ako para lang ma-prove na masaya ka. Kasi gusto ko yung pag nakikita ko ng tao, uy, nagmo-move on ka. Parang minsan sinasakyan ko na lang sila, oo. Mahilig pa naman ako mag-travel ngayon. Parang buwan-buwan ngayon talagang minake sure ko na may outside of the country or out of town ako. So when people tend to parang see me, uy, okay ka na. Sabi ko, oo, okay lang ako. Parang sinasakyan ko na broken-hearted ako kahit hindi naman. So meron na, may love life na ngayon. Kasi nung uli nagkakita tayo, single pa. Diba? Oo. Wow! O ito, tanong ko, ilang taon na to? Hindi, bago pa lang. Actually, hindi pa kami, but getting to know. Oh, ilang taon tong lalaki? Ha? Ilang taon? Ka-age ko, syempre. Tito o fuckboy? Hoy, hindi. Actually, doktor. Doktor. Tito nga. Titong doktor o F-boy na doktor? Hindi, matino naman siya, feeling ko. Kaya nga getting to Ilang know. taon nga? Ha? Ilang taon na siya? Age? 28. 28 F-boy. Hoy, grabe Lulukuhin ka siya. lang yan. Grabe ka. Tingin Kung ko. pinapanood mo to, hindi niya na-i-influence. Hindi ko lulukuhin ka lang yan. Ibang habol niyan. Hoy, grabe Alam ka. ko. Mas Oo. mayaman yun sa akin. Yan. Pero sa akin bagay kayo. Nakikita ko. Paano mo nalaman? Paano mo nasabing nakita mo? 28. Doktor, na-imagine ko medyo seryoso siyang tao. Seryoso ba siyang tao? Oo, seryoso siyang tao. Okay. So malamang sa malamang, 'di ba? Seryoso siyang tao. So bagay kayo. 'Di ba? Oo, Kasi sige. hindi naman Pangahawakan ko yan, Tito Bray. parang may ganyan. Huwag mo akong tawagin dito. Tawagin mo na lang akong baby. Ganun eh. Yun. So, okay. Bakit sa content, ngayong nung sumikat ka nun, may mga endorsements na? Actually, hindi ko masasabing endorsement. Kasi nung nag-start ako, talagang tumatanggap ako ng ex-deal. Kasi, nasashock ako na pinagkakatiwalaan ako. Alam mo yung feeling na nagsastart ka, parang, ay, padalhan ka namin. Ba't niyo ko papadalhan? Simpleng tao lang po ako. Hindi ko naman alam paano ibenta yung Parang pag, for example, papadalhan, kahit isang sabon lang, for example, dati, papadalhan. Kasi syempre, sobrang saya ko na, no? Shipping fee pa nila. Syempre, gagastosan ka nila. Tayo. Oo, Ganun diba? din ako eh. Kaya nasashock ako, Tito Bray, kasi, Tito Bray, nasashock ako kasi parang sabi ko, bakit ako? Normal lang po akong tao, pero sabi nila na naniniwala sila na kaya mo daw. So parang siguro mga isang taon na may ex-deal, tapos mga 5K per brand, mga ganon, mga 2K, 3K. Pwede na. Diba? Starting, ganon naman talaga. Pwede na. Kaya nung nag-grow ako, kahit ngayon naman hindi ako masyadong marunong yung sobrang maningil na maningil, pero masyashock ka na alam ng ibang tao yung worth mo as content creator. Yung wala kang sinasabing presyo, pero sila mismo, ito yung feeling nila na worth mo. Tapos magugulat ka, totoo po. So yung sabihin, bigyan kitang sabon ngayon, 2.5 daw yung may mga gustong magpapromote. 2.5, ipopromote mo. Alam mo, walang problema. Pero kasi, pagdating sa mga pinopromote, hindi ako nagpo-promote na, for example, may sabon na akong promote, lahat ipopromote ko na. Hindi, gusto ko talagang yung nagagamit ko, or kung sabon, isa lang, ganun, kung sino lang yung ganito. Ang tanong niyan, magkano ng presyo ni Morris ngayon? Hindi, depende kasi sa May idea ako sa monthly. Alam ko yung monthly. Grabe ka, hindi. Kasi binibida sa akin dati. Binibida. Hindi. Pero kahit naman ganun, parang dapat nandun pa rin tayo. Baka nag-i-expect kayo na malaking kinikita ko monthly. Hindi 6 digits yan. Hoy, pero uy. Tamo? Huli, Julie Vega.
Hindi, kasi parang nakakahiya din na magyabang na, alam mo yung Oo parang, naman. sino ka ba? From Jensen ka lang? Parang from probinsyana, tapos biglang lumipat dito. Bisaya din nanay ko Taga saan? Pagadian. Pero ikaw dito ka na? Dito ako ni Race. Pero kasabot. Di lang kasulti, kay Kaulaw. Ikaw din balita ko, 7 digits ka nga monthly. Hindi. Sana all. 7. Sana all. Hindi. Pero papunta tayo dyan. Oo Lahat naman naman. tayo papunta dyan. Please, manifesting, diba? Papunta tayo dyan. There's only one way to go. When you're down, you're going up. Exactly. Diba? Ikaw nga Who would have thought, diba, sa'yo? Diba, who would have thought na tingin mo simple ka lang. Tingin mo. Pero ako nung napapanood kita, ang ganda nito Totoo ba? Sabi ko, ang ganda nito. Kaso, mukhang siguro naloko ng F-boy to, sabi ko. Akala nga nila, ang dami-dami kong naging jowa, pero maniwala kayo sa hindi. Pangatlo ko pa lang na in-entertain kung pero sino man naging yung meron. jowa, ilan na? 2. Pangatlo nga to. 2. Hindi Seryoso yun? Oo. Tsaka hindi ako nagfo-fling-fling. Hindi ako yung parang may getting to know pero hindi nagiging kayo. Pag talagang in-entertain kita, ibig sabihin gusto talaga kita. Okay. Parang natatakot ako magkamali. Siguro dahil sa content ko din, parang people expect me to be, dapat masaya yung love life kasi alam mo na yung anong gagawin. Di totoo yun? Diba? Pero actually, ako kaya pinakabobo pagdating doon hanggang salita lang. Pero minsan di mo na... Minsan, yun talaga yung magaling mag-advise yun yung... Totoo, diba? Hindi rin naman ganun ka, sa love. Ilang taong ka na ngayon? 29. Ata. Kailangan ko na mag-asawa. Medyo. Iyo. Hindi, bata pa yan. So ngayon, bakit love ang, aside sa, paano ka naging fluent sa love? Hindi ko alam kasi nung elementary ako high school, ang hilig-hilig ko sa mga quotes, yung nag-GM ka, group message, tapos may mga quote kang ilalagay na, mahalin mo lang ako, wala nang iba, papatunayan kong sa'yong ako lang. Kasi poetic kang magsalita. Oo. Paano? Mahilig ako magbasa. Ako magbasa sa Google. Tapos, for example, nagsuscroll ako. Ganito kasi ako gumawa ng video. Pag nagsuscroll ako, tapos may nagustuhan akong isang linya, dapat part siya ng video ko, tapos i-expound ko na. So, ganun na. Tuloy-tuloy na hanggang sa akala ng ibang tao na, ang dami mo ng experience. Pero hindi nila alam, 2 pala naging jowa ko. Tapos yung puro papalpak. Sinasabi ko lang sa kanila na minsan kasi hindi mo naman kailangan maranasan para masabi mo sa ibang tao. Minsan, ikaw din, kung ano yung gusto mo din mapakinggan, yun din yung sinasabi mo sa kanila. Ginawa ko naman yung videos ko na pang broken heart, hindi para sa ibang tao, kundi para sa akin. Kasi Tito Bray, parang nung time na broken heart ako sa first jowa ko, hindi ko kinaya. As in, iyak ako ng iyak. Ng babae ba to? Ilang beses, grabe. And it took me 2 years, 1 year, 2 years before Ilang ako taon nag-move yun? on. Ilang taon yung guy? Mas bata sa akin. Mas bata. Nang 3 years. Kaya dapat yung mga babae, matuto kayo. Huwag na kayo, tigilan nyo na yung mga bata. Doon na Bakit? kayo Dapat mga kagaya mo? Doon ka na sa mga, Tito Bray. 35, mga to 45, mga ganyan. Yan, diyan kayo. Kasi yan, may pa-allowance pa yan. Diba? Yun din naisip ko Parang sabi ko, shit, tama ba na mas gusto ko yung mga bata kaysa sa mas matatanda? Tapos hanggang sasabi ko sa sarili ko, shit, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-open up sa mom ko kasi nahihiya nga ako na mas bata yung ginawa ko. Hindi ko kaya mag-open up sa friends ko kasi nahihiya ako na mas bata yung ginawa ko. Na dapat I should know better Parang may trabaho na ako tapos siya nag-aaral pa lang nung time na yun. Ako pa gumagawa ng mga projects niya, shit. Pero kaka-graduate ko lang nun. Tapos nung hindi ako makamove on, naka-move on lang ako nung naging flight attendant na ako. Pagka-graduate ko, yung naipasa ko na lahat ng subject ko, sabi ko, siya yung una kong chinat. Sabi ko, bad words, yung, sabi ko, flight attendant na ako. Tapos dinerecho kong block talaga siya. Hanggang sa sabi ko, I feel good about myself na shit, ito lang yung kailangan ko para mag-move forward. Grabe. Diba? Grabe Sobrang siya. hirap nun. Iyak ako ng iyak. Pero ngayon okay na ako. Mas Ngayon, nag-message. Nung sumikat ka, nag-message ba siya? Oo, actually nagme-message pa rin siya nung mga time na nung nag-start na ako content creating, nangangamusta, nung gustong Anong oras nangangamusta to? Mga 11 p.m. Hoy, o 12 p.m.? nasa ibang bansa na rin siya Grabe ka. Nasa ibang bansa na rin siya. Tapos nagugulat nga ako minsan. Ba't ka nag-chat? Wala lang, bawal ba? Sabi niya. Hindi ba yun? Hindi naman nagme-message na, where are you? Uy, secret. Tapos mga 12 p.m., where are you? Yeah! Di ba? Grabe ka talaga. Oo, yun. So, ngayon, masasabi mo ba na masaya ka sa sarili mo now? Sobra. Kung may natutunan man ako,
sa content creating, sa pagkakaroon ng friends dito sa Metro Manila, na alam naman natin, di ba, yung mga influencers, content creators, parang sobrang hirap magtiwala, sobrang hirap na takbuhan sila every time. So, if there's one thing I learned, dapat kaya ko na ako lang mag-isa. Kung malungkot ako, dapat kaya ko mag-isa. Lalo na pag masaya ako, dapat kaya ko din na ako lang yung nagpapasaya sa akin kahit wala akong kasama. So, ngayon, I can fully say, masaya talaga ako. Kasi, alam ko na nafe-feed ko yung sarili ko perfectly, emotionally, spiritually, physically. Tinatry ko talaga na pakainin yung sarili ko ng kahit ano, sa kahit anong aspeto. Para Anong pinapakain mo sa sarili? Siyempre, sa physically, tumatakbo ako. Yan. Linawin mo. Yan. Spiritually, you pray, you ganito, ganyan ko talaga. Bakit? Pagkain nga, tinatanong, pagkainan, bastos ba yun? Oy, wala akong sinasabing bastos. Ikaw, nag-iisip ka ng gabi ka. Wholesome ka dapat. Oo nga, wholesome ka. Anong masasabi mo ngayon na ikaw, yung content mo, napaka malaman, grabe no, yung yan na naman tayo, malaman. Akala ko ba tinatry mo nang masabaw. magbago? Bago nga, seryoso, di ba? Nagbago ka naman. Madami silang mahihigop na utak, kumbaga sa bulalo, di ba? Kasi madaming babae ngayon, di ba? Parang kumbaga sa bulalo, wala ka ng utak na masipsip, di ba? Naniniwala ko, yung sa generation ngayon, parang... Hindi naman, joke lang yun. Pero ibig ko sabihin, ano masasabi mo dun sa mga babaeng puro thirst trap ang pinopost? Ako naman, I have nothing against them. Kasi siguro pag dumating naman yung point na feeling ko pretty ako sa sarili ko or confident ako sa katawan ko, I would do the same. So, depende kasi yun yung ginusto nila. But it doesn't mean mali yung ginagawa nila. Gets mo ba? Kasi marami din ako na nakikitang issue about it na, puro thirst trap lang yung alam mo. Pero minsan may mga thirst trapper naman na sobrang talino pala. Meron naman. Meron naman. Pero sa akin, bakit hindi yun? Siguro, hindi ko. Hindi na ako, Gen X ako eh. So ikaw, dahil bilang Gen Z, anong take mo? Siguro, ang hirap magsalita about dyan eh. Siguro sa akin hindi ako nagta-thirst trap, pero ginagawa ko kasi kung asan ako, feeling ko magaling at masaya ako. Pero pag magta-thirst trap, kasabihan mo ako, para i-share ko. Promise yan unang thirst trap ko. Share ko, unang i-share ko yan sa'yo. Pero hindi, siguro as long as you are confident and happy with what you're doing, as long as yung self-respect mo, okay pa naman at na-maintain mo sa sarili mo. I think there's nothing wrong with that. Wag lang talaga umabot sa time na bumaba na parang kahit ibang tao hindi ka na marespeto. Di ba may mga ganun ka? May nakikita rin kasi akong mga thirst trap ngayon na parang talagang alam mo yung all out na all out. Maybe because doon sila kumikita. Di ba may mga ganun? Tapos naka-link sa Telegram. Wala akong alam sa Telegram. Ano po yung Telegram? Tanong mo doon sa nagko-control nung alam niya kung ano yung Telegram. Alam niya kung ano. Ay, wala ding alam. Ay, okay. Ikaw, tanungin kita, ano yung masasabi mo? Kasi nasa ibang generation tayo, tapos generation ngayon, about sa mga ganun, thirst trap. Oo. Ako? Nagda-thirst trap ka ba? Ako? Hindi. Ano yung kaka-thirst mo dito? Uy, bakit? Gwapo. Matalino. Huwag mo na akong mulayin mo, Rings. Alam kong hindi ako gwapo. Malakas lang sex appeal ko talaga. Ay, wow. Kaya ganun. Ilan ba jowa mo ngayon? Wala, single din ako. Single ka ngayon. Single din ako ngayon. Ano ako ngayon? Kumbaga parang, actually 5 years na nga. Wala talaga akong Ba't di mo gayahin yung isang talaga parang, wala talagang nagkakagusto sa akin. Wala nagkakagusto? Baka choosy ka? Wala talaga. Wala. Ang pangit ako eh. Kaya ganun, walang personality. Walang personality. Unang kita ko pa lang sa'yo. Grabe yung personality yung pinakita mo agad. Puro kabastusan sa internet. Sino nga naman magmamahal sa ganitong klaseng lalaki? Pero, nag-hope ka one day na magkakaroon ng someone. Hindi ako nag-hope, pero I'm trying to be that person na magkaroon na ma-attract ko yung tamang tao. Pero so far, meron naman. I go out on dates. Kalokohan naman yung hindi naman maniniwala yung mga tao kung sabihin kong 5 years. Baka 2 linggo nga lang, baka hindi maniwala yan. Di paano yun? Di ba syempre meron na silang image sa'yo na puro kabastusan to sa internet. Tapos pag nakikipag-date ka, paano mo pinapakilala yung sarili mo? Sa akin, iba na, si Tio Bray, iba naman si Tio Bray kay Brian eh. Si Brian, manyak lang yun. Si Tio Bray, 5 beses manyak yun. Magkaiba yun. Lahat ng pagpipilian nila manyak eh, no? Pero, kahit ikaw naman eh. Kilala mo ako personally. Alam mo naman yung, di ba? Pero,
Kaya nga ngayon pinapalabas ko pinapakita ko na sa kanila na kahit papaano hindi matino. I wouldn't classify myself as matino. I would prefer to classify myself as mabuting tao. Oo naman. And authentic kaysa sa matino. Kasi yung matino may people pleasing factor. Nagiging matino ka kasi you're expecting to get something from this person or whatever. Kaya tinan mo, kahit ikaw, babae. Ang babae ayaw ng nice guy. Kasi ang nice guy is manipulative. Kasi expecting for validation. Pero mas gusto mo yung authentic na lalaki. Pinapakita agad no? Mabuting tao. Not yung masama, pero mabuting tao. Maaring medyo bastos siya, pero may puso. Diba? Ang tawag ko doon, #maniac with a purpose. Maniac with a heart. Diba? Pero yun, sa akin yung mga nagta-thirst trap siguro, kung may may utak ka, ilabas mo. Oo. Kasi ang daming babae ngayon na hindi enough yung maganda lang sa akin Lalo, hindi naman ako pogi, pero sa akin kulang yung maganda lang. Oo. Maganda ka, okay na to. Attractive, okay. Tingnan natin yung ugali mo. Pero yung ugali mo, pag yung ugali mo sablay, o kaya bobo ka, for example, hindi kulang Tapos yung values mo iba. I-stressin mo lang ako. Oo, tama. So, ako, just like you, I know you're valuing your peace. Diba? Yung peace is very important. Of course. So, especially at my age, yun na yung ayoko ng kasi nakaka-cancer yan diba? Nakakapangit yan. Stress. Nakakapangit ng balat yan, diba? Yun. So, importante yung peace of mind So, sa akin, kung may utak ka, may ka, yun ang i-showcase mo. Kasi ang dami ng babaeng maganda. Normal na yun ngayon. Normal yung maganda. Pero ano yung may offer mo aside sa ganda? Meron ka bang mga nakadate na parang sobrang ganda tapos biglang na-turn off ka kasi hindi pala siya yung ine-expect mo na babae? Meron. Paano mo nire-reject? Or paano mo sinasabi na parang, oops, no? Wala lang. Bigla na lang akong naglala. Alang gugo! Bigla na lang ako naglalaw. Alam mo, ganyan talaga yung mga lalaki. Ang hilig-hilig nyo magpa-in love, ang hilig-hilig nyo maglagay ng first move, magbigay ng motibo, tapos biglang Hindi naman nag-reply pa rin ako, pero maramdaman mong, oo. Ay. Actually, before, meron nga ako dati, ito talaga, real talk to, seryoso, hindi ko papangalanan, syempre. Nagbabanda na ako before, 20 years of my life, nagbabanda ako. Meron akong super crush na model na babae na lumalabas to sa magazine, mga Cosmo. Ganun siya. Ganung level. Ganung level. Nanood siya ng gig, nakilala ko, na ko, hanggang sa yun, umabot kami dun sa sukdulan ng okay. After nun, nung ginawa namin, na-realize ko, wala na. Parang hindi pala. Bakit? Anong turning point mo nun? Ano yung specific na sitwasyon? Bakit? Na parang kulang. Hindi ko rin ma-explain pero guys would understand me. Na minsan, parang, alam mo yung babaeng pag nakuha mo, parang yun okay lang pala yun. Pero merong babae kasing sa akin yun yung, kaya alam mo kagad na na, bawa may nangyari sa inyo, for example, tapos biglang inulit mo pa ulit. Pero parang first time lagi. Oo, parang may hindi na iba yung connection. Hindi naman kung ano-anong ginagawa, yung helicopter or whatever. Wala diba? naman akong iniisip na gano'n. Walang gano'n. Pero sa mga guys lang, for guys. Pero swak kayong dalawa. You both connect. Oo. You both connect. Tama. So sa akin ngayon parang napaka-importante ng andun ako sa point ngayon na connection. 'Di ba? Yung alam mo iba yung vibe, iba yung connection na meron dapat kayo o yung spark. Pero ako, yun pa rin ako. Ito, tanungin kita. Ano mas nauuna sa'yo? Sex o relationship? Hindi. Yung totoo. Hindi ako, honestly talaga, hindi ako mahilig sa sex. Okay. Hindi ako yung sexual na tao. Kaya nagugulat din yung ibang tao. So, mas gusto... Sayang. Okay. Mas gusto ko yung may nabubuo muna. Okay. Na... So, relationship? Oo, relationship before anything else. Meron nga, yung ex ko nga parang ilang months pa bago may... Yung alam mo na, bago nagkaroon ng ganun. Ganun ba? Akala ko ano ka pa. Ay, grabe. Okay, ako kasi, ito naman ako, different concept. Ano naman ako? Ako yung tipong sex muna bago relationship. Oh, bakit?
Feeling ko, may differences talaga pag girls at guys, no? Parang doon nagkakatalot. Ako hindi sa bastos, hindi sa dahil gusto kong maano. Pero kasi, aside sa zodiac sign ko, Scorpio, di ba? Alam nyo na yun. Di ba? Pero ibig sabihin, andun ako sa, kumbaga sa inyo sa babae, yung first kiss, di ba minsan nalalaman mo na parang, uy, ito yung tatakboy ng relationship. Ako sex yun. Oh. Yun ang ano sa akin. Napaka-importante sa akin nun. So, lahat ng ka-talking stage mo, yung parang nagiging seryoso kayo, nag-sex muna kayo bago yun? Hindi naman. Pero, usually ganun sa akin. Bakit? Usually, parang kang bibili ng sige, sabihin na naman ba, hindi naman kami kotse. Hindi ka, example lang to. Okay? Bakit ka kukuha ng kotse? Ang kotse, commitment yan for the next 10 years, 20, or iba nga 5 years pa eh. Bakit ka kukuha ng kotse na hindi mo na test drive? Tsaka ito, real talk sa akin Siyempre, 45 na ako. Tandaan, hindi ko naman kinakahiya. Ang dami kong, when I was in my 20s, na napaka maloko ko din, di ba? Noon, ang dami kong babaeng nakakausap na nag-cheat sa boyfriend. Tinatanong ko ano yung problema. Kasi hindi siya naglilinis ng bahay. Kasi ganito siya. Kasi ganun siya. Pero pag ni-root cause analysis mo, ang problema nila is yung sex. Kasi kulang. Hindi nagsasatisfy yung babae. Hindi nasasatisfy yung babae? Yes. O yung lalaki? Hindi nasasatisfy yung babae. So, hindi nasasatisfy yung babae. Ang point ko dito, the point where I'm getting at is, sex is important. Oo naman, of course. Oo. Kailangan okay kayo doon. Kasi pag okay kayo doon, madaming problemang naglalaho. Hindi mo na napapansin yung hindi siya nag-aayos ng kama. Hindi mo na napapansin yung damit niya, nasasampay niya lang dyan. Yes. Yung mga small details, napapalagpas mo kasi nakangiti ka lagi. Ako naman, as much as I want to believe, agree naman ako sa'yo. Talagang sex is very important. Kahit kanino ko sinasabi, psychological need yan. Pag maganda yung performance mo, everything else will follow. But at the same time, hindi ko sinasabing yun magaling ka nga doon, kupal ka naman. Hindi ganun. Dapat may balance pa rin. Siguro, sa girls' perspective na emotional naman kami, dapat, kung gusto mo yun at okay tayo doon, dapat mabalance pa rin siya doon sa pagiging responsableng partner mo. And at the same time, yung emotional intelligence mo, di ba parang dapat balance lahat. Feeling ko, ganun, nagtataka din ako, bakit magkaiba yung pananaw ng guys sa girls, no? Parang nagmamatter kami, hindi, dapat mahal ko muna bago tayo doon. Samantalang may mga guys na parang, hindi, subukan muna natin to bago ito. Sa akin ganun eh. Diba? Parang, ang delikado nga sa akin yung pag naghalo yung libog tsaka yung love. Bakit? Ganun naman talaga dapat, di ba? Yun nga yung, in a way, delikado, sinasabi ko kasi nahuhulog talaga ako dun. Mabilis ka ma-fall. Doon ako na-fall. Pag naghalo yun yung delikado sa akin. Yung tipong masarap dun, tapos... Hindi siya okay sa ano. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Ako? Oo. Teka lang, podcast ko to Hindi. Ako hinahanap ko sa isang babae. Ngayon o dati? Hindi, ngayon syempre. Ngayon okay. Ngayon simple lang. Ang hinahanap ko sa babae ngayon, syempre, importante, maganda. Wala naman ako naging jowang pangit. Sorry na, magsasana all kayo dyan. Diba? Pero totoo yun. Tingnan nyo yung Facebook ko, lahat. Diba? Una, maganda. Pero malaking factor yung spiritual. Dapat, spiritual ba na religious type? No. Or paano spiritual? Spiritual, just the spirituality that I practice. Okay. It's not attached to any religion or whatever. Is the meaning is spiritual na tao in a sense na healed na yung mga daddy issues niya. Healed niya yung mga wala namang baggage. Abandonment issues niya. Mahirap kasi pag pumasok na may ganun pa yung toxic, yung selosa, yung lagi kang mahirap true, yun. Kasi hindi yun sa part na Yun yung mga issues mo nung pagkabata na hindi mo na workout. Naniniwalang may Diyos, syempre. Tapos yun, sa akin, gusto ko yung nambubudol sa Shopee, hindi yung nabubudol sa Shopee. Ano na? Live seller ba gusto mo? In a way. Mga CEO. Pwede, gusto ko yung may diskarte, may utak. Importante yun Oo, may siya, yung may hustle. Yung tipong, kumbaga yung
kaharian nung hari, kaya niyang i-expand. Hindi niya uubusin yung resources nung hari. Gets. Kaya niyang i-expand yung iuuwi nung hari. Yun yung kailangan ko na ngayon. Kasi hindi naman nauso ngayon na parang lalaki lang yung nagpo-provide eh. Dapat it takes two to tango. I disagree din naman. Lalaki naman talaga dapat na nagpo-provide. Babae, expands it. Pero walang problema kung yung babae magkaroon ng career. Okay, gets. Para na ma-maximize niya rin kung ano yung... Ma-maximize. So, ibang usapan pa yan, yung women empowerment na yan. Medyo propaganda rin for me yan. Parang ganun. Alam mo, looking back, parang pinapanood ko yung mga videos mo, tapos ngayon na mas nakikilala ka, dito pa sa podcast mo, hindi pa sa private na usapan, no? Parang sabi ko, shit, si Tio Bray pala ganito, no? Ganito in real life. Hindi siya yung, syempre, di ba? Hindi, acting lang to, hindi to. Kasi syempre, di ba, pag, bakit si Tio Bray, ganto-ganto yan, yung mga manyak-manyak yan. Pero grabe yung personality. Hindi, madami naman sinasabing ganun. So, yun sa akin, parang, mas gusto ko yung babaeng healed. Oo. Sobrang importante sa akin yun. Kasi ngayon, nung nag-spiritual ako, nag-ano ako noong 2021, nag-heal ako, nag-ayos ako ng lahat. Ano ko parang, alam ko you will relate to this, yung, ano ka na, okay na to kasi baka naman magbago. Biktima tayo lahat niyan. Diba? Pero mali You fall in love with the present. Kasi there's no future, there's no past. Tama. It's only the present. Ano yung ngayon? Kung kaya mong tanggapin yun, then go ahead. Pero kung hindi mo kaya yun, don't hope for the future. Kasi hindi mo trabahong baguhin siya. Trabaho mo, baguhin mo yung sarili mo. So ako ngayon, andali. Makita ko lang yung abandonment issues, bye. Nakita ko lang yung daddy issues, okay, bye. May nakita nga. I love them from afar. I don't hate them. But the thing is, I have to move on. Nakita ko nga yung isang TikTok video, sabi doon ng matanda na don't fall in love with the fairy tales. Fall in love with the reality. Yes. Na kung ano yung pinapakita niya ngayon, for sure, mas more pa. Hindi yan magbabago. Mas more lang ipapakita niya pag nagpakasal na kayo. So make sure na gustanggap mo siya kung ano siya ngayon. Kaysa mag-expect ka lang na kung anong magiging siya in the future. Exactly. Diba? Hindi ano yun, hindi siya kumbaga fall in love with the present. Kasi, saka, kumbaga, same as sa relationship, sa babae na gusto mo or sa lalaki na gusto mo, and also sa pera na gusto mong kitain, it all goes back to you. Feeling mo ba, deserve mo na yung ganitong lalaki? Pag feeling mong ready ka, i-deserve tong ganitong lalaki, yun yung made-deserve mong lalaki. True. Pag ready kang kumita ng 1 million a month, at feeling mong deserve mo talaga. Oo. Wala kang unworthiness, wala kang guilt, wala ka ng whatever, na-heal mo na yun, then the money comes in. True. So lahat talaga bumabalik sa'yo. Pag inayos mo yung sarili mo, the Everything whole world smiles back at you. Parang mirror. Ang mundo, ang panlabas na mundo, lahat yan, mirror yan . Ikaw, mirror kita. Lahat yan, si AJ, mirror ko yan. Lahat yan, mirror. So parang, pag humarap ka sa mirror, nakita mo yung mirror na kasimangot, papangitiin mo ba yung mirror? Hindi, di ba? Ikaw muna ang ngingiti. And then the mirror smiles back. Ganun ang buhay. Ang galing. Oo nga. So parang ganun, hindi siya ikaw. Lahat yan ikaw. Lahat yan manifestation ikaw magde-decide, ikaw gagawa, ikaw lahat. Kasi ikaw yung mag-a-accept . Ikaw gagawa. Grabe no. Grabe ka. Grabe yung wisdom mo today. Ano ang nangyari sa'yo? Asa na yung dating Tio Bray? Anong dati? Ganun pa rin ako. Ganun ba? Ganun pa rin ako. It's just that, yun nga, it comes with age, it comes with ang dami kong sa buhay. So parang sinasabi mo bang fuckboy ka dati na nagbago lang? Sobra. Oh. Sobra. Sobrang F-boy. Sobra. Ina-admit ko yun. Hindi ako pogi, hindi ako pero sobra. Noong 20s, grabe. Dumating ka sa point na daming babae, jowa, madami, ganun? Yes. Oh. Bakit? Alam nila may jowa ako. Yung jowa ko lang, hindi nila alam may mga babae ako. Ang alam nila may isa kunwari. Tapos yun pala ang dami. Pero minsan dati may mga pa ako nun kasi nga ayoko ng commitment. Sinasabi ko may jowa ako. So hindi na siya nag-expect. Para yun lang, hanggang dun lang. Hindi na may mga attachment issues pa. Ano lang naman kami, hanggang holding hands lang, akbay-akbay. Talaga ba? Ganun lang kami. Diba una na to si AJ kasi gawain niya Hindi na daw kasi kapani-paniwalang holding hands. Yeah. Pero ikaw, halimbawa, first time na, kailan ba dapat mag-sex? Halimbawa, yung, for example,
Kasi ready ka na sa mature roles, kaya tinatanong na kita nitong ganito. Yan. So, malimbawa, ang lalaki at babae nag-sex on a first date, what can you say about it? Ako, will it work or will it not? Pwedeng yes, pwedeng no. Kasi ako, pagdating sa sex, it's always the right timing. Pwedeng right timing yung first date, pwedeng hindi. Depende yan sa mararamdaman. Parang sa akin laging right timing. Yung first date lagi. This is the right timing. Kasi naniniwala ako dun sa sinabi ng isang artista na recall ko lang, if you feel it, that's enough. Hindi pwedeng idikta mo siya na 6 months pa okay. Hindi. Pag naramdaman mo ngayon, matik, edi go ka kung it feels right at that moment. Pero pag hindi, ibig sabihin, hindi pa yung right time kasi labag pa sa loob mo eh. So kaya hindi ako nagja-judge ng mga taong nagsisex on a first date, second date, or ganito. Hindi ako nagja-judge, I swear to God. Oo, kasi ako, sabi ko, ayoko dumating sa point na gina-judge ko sila, tapos ako, in the near future pala, magiging gawain ko siya. Kaya diba, same with the thirst trapper, baka ngayon, sasabihin ko na, ay baka hindi okay, tapos later on pala, maging thirst trapper ako. Diba, makikita mo, nakabra na ako at lahat. Kailan yan? May Telegram ba? Hindi. Wala pala Telegram. Kaya sinasabi ko na, if you feel it, that's enough. Nasa sayo yung right time. No judgment at all. Kahit naman medyo mahinhin ako sa internet. Nagawa mo na ba? Hindi. Pero Hindi yun pa. lang. Never akong nakikipag-sex on a first date or first week or first month. I see tweet na committed ako. Fifth date? Hindi. Committed muna ako bago ko ginagawa yun. Fifth date? Pwede ba mag-commit na ngayon? Hindi ko kaya. Yung months ako bago mag-commit. Diba ako din? Ganun din ako. Hindi ako hindi rin walang ako. siniset up. Hindi ako kasi may mga iba akong guys na kilala na nag-I love you. On a first Just date. to get in ang a hirap girl's nun. pants. Oo, di ba ganun? Ako kasi may sacred yun eh. Oo, pag I love you, ibang usapan Oo, nun. ibang usapan yun. May times pa nga ako na ginagawa namin, nag-I love you, humihinto ako. Teka lang. Wait! Wala sa usapan yan. Hindi, real talk to. Totoo yan. Grabe. Wala sa usapan yan. Ay, hindi, nadala lang ako. Okay, balik. Pag may mga ganun. na agad na, wait lang. Oo. Ganun dati. I love Ako dati? Banda ako eh. 21 years old ako, banda na ako. Tumutugtog na ako sa so court. marami ka talagang babae, for sure. Lalo na pag sa iba-iba kayong lugar na tumutugtog, diba? Dumaguete. Alam mo na. Oo. Pinakamagagandang babae sa Pilipinas nasa Dumaguete. Pero bilib ako sa'yo Bilib ako sa'yo na meron kang ganong klaseng prinsipyo na pagdating sa I love you, ibang bagay. Oo, hindi. Hindi mo sinasabi siya na just to get a girl. Hindi. Parang, I love you. Sacred sa akin yun. Pag yun lang yung gusto ko, maramdaman mo yun. Ikaw na bahala. Tama. And then yun, okay lang. So yun sa'yo, walang judgment. Walang doon. judgment at all. Okay. So anong hinahanap mo sa lalaki ngayon? Ako kasi, as I grow older and as I progress, parang gusto ko talaga, ilang lalaki na rin yung nakadate ko na parang gwapo, maitsura. Siyempre sa industry naman natin, di malabong makakita ka talaga ng maitsura, ng pogi, ganun. So may mga nakakadate akong pogi talaga, na maganda yung trabaho, pero pagdating sa, alam mo Saan yun, sila bumabagsak usually? sa presence at saka sa vibe. What do you mean presence? Presence Expound. na pag nakikipag-usap ka, hindi man lang nila masuklian yung usap nyo. Hindi niya nababanter kung ano yung pinag-uusapan. Parang one question, one answer. Tapos parang hindi niya nasasakyan yung vibe na gusto mo. Na parang imbis na makomportable ka, mas na-awkward ka. Sama ko tuwid bobo. Oo, mga ganun. Kasi syempre, as girls, honestly, okay, gusto ko na na-flex kung pogi ka. Pero iba pa rin yung nasa-stimulate yung utak mo na, shit, excited akong makipag-usap sa kanya. I tried Bumble. Grabe. Alam mo ba? Sorry, ano yun? Bumble is a dating app, okay? Okay. Nag-try ako sa Bumble na almost everyday, iba-iba yung kadate ko. Pero, hindi ka... Nakikipag-date ka everyday? Yes. Because... Kailan to? Basta, hindi na ako magsiset ng dates. Pero ganon, kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng i-date kita, kakausapin kita ng ilang weeks. First usap, next day, nakikipagkita na agad ako, coffee date. Kasi ayoko nang patagalin na nag-uusap tayo, tapos kilig-kilig, tapos pag personal pa Nakailang date ka nun? More than 10, 20 siguro. Naswerte ng mga hayop. Pero,
kasi, talagang dinate ko talaga. Kasi sabi ko, kinikilig ako ng 1 week, tapos pagdating pala sa personal, hindi kita gusto. Di nagsayang ako ng 1 week. Or tumagal pa ng 1 month, di lahat ng babae, ganyan ang mentalidad, ano? So, ayoko magsayang ng oras. Sabi ko sa sarili ko, hindi, itatry ko hanggang sa mahanap ko yung para sa akin. Hindi mo naman, unang-una sa lahat, hindi mo sila pinapaasa. Kasi, while conversing with that person, sineset mo na agad yung expectation na, we getting to know lang to ha. Date agad tayo para malaman ko na kung swak ba tayo o hindi. Kung hindi, walang burden, walang hard feelings. Kasi alam mong, yun lang yung pina-expect mo eh. Ayoko talaga na nagsasayang ng oras. Tapos papadalhan mo pa ng mga pagkain, tapos hindi mo pala gusto yun sa personal. Si Direk AJ din ganun eh. Ayaw din niya na nag-aaksaya ng oras. Date din siya ng date? Hindi, pag date niya, tama, diretso na tayo sa shower. Nagmamadali ako. Ganun yung ano niya eh. Sige, Direk AJ Garcia. Search yun sa Facebook. Oo. Pati si Uno, ganun din. Yun ang ano. Hala, ganito pala yung mga nandito. Oo. So yun, ikaw ang ano mo, dinate mo, yung mga ano. Ano yung karaniwan na sablay na lalaki ngayon? Yun talaga, sa pakikipag-usap. Hindi nila, yung confidence. For example, sige. Confidence. May nakadate akong abogado. Abogado, syempre nakikipaglaban yan. Pero sa personal, sobrang shy type. Sa chat naman, iba. Malakas yung dating na parang, alam mo sa tingin mo bakit? Maybe because, may maganto kasi. Una, pag nakikita nila ako, shit, ikaw pala yung content creator, tapos biglang bababa yung confidence nila. Biglang sasabihin, ano lang naman ako, magsa-self-pity na, ay, sad boy. Ganon. Ayoko ng ganon. Gusto ko, pag abogado ka, tapos content creator ako, ipakita mo sa akin na parang pinaghirapan ko to, eto ako, pinag-ano ko to. Hirap-hirap kaya makapasa, tapos biglang, hala, edi sikat ka. Tapos for example, may magpapapicture habang nakikipag-date, parang mas malalo silang madadaw na, grabe ka, no? Grabe, ganyan. So parang ako, hindi. Ano yun eh, no? Aminin mo ano to no? Parang ayaw mo ng fan. Oo, di ba? Ayan, narinig nyo, ha? Diba? Huwag yung mga fan. Pag merong celebrity, tratuin yung normal yung tao. Kasi ma-awkward din tayo. Honestly, parang mapapa-feel nila sa atin ng, hindi parang ide-defend mo na ide-defend yung sarili mo. Hindi normal din ako. Di yung dating phase nyo, nawala na. Kasi, naubos sa oras na ide-defend mo yung sarili mo, ide-defend mo yung sarili mo. So, wala nang nangyari. Pero alam mo ako kahit banda ako, sabihin na natin banda over abogado or ano, hindi ako nape-face out sa artista. Isa lang ang medyo kinilig ako na parang si Maria Osawa lang, yun lang. Pero ibig sabihin yung mga ibang artista, ibang diba, napasmile silang lahat nun sa in-example mo. Hindi ko nga siya alam. Who are you? They said you're famous. Ay, wow. I don't know you. Ganon. Pero doon lang ako kinilig. Pero yung ibang babae, ibang kahit one thing about me, kahit gaano kaganda, alam kong kaya kong kausaping normal. Oo, diba? Hindi yung parang, ay, ano lang ako eh. Ayoko nang ganun. Ay, sorry, muntik na ako madulas. Ang nun, ang cringy nun. Diba? Parang, syempre nagde-date tayo dahil potential jojowain mo ang baduy. Pero pag artista yung tingin mo sa akin or mas mataas sa'yo, iba yung hinahanap ko, hindi ako yun. Mag-date ka ng ka-level mo, parang gano'n. Wala siyang confidence. Oo, ayoko ng gano'n. So, confidence ang tinitingnan mo. Oo, importante sa akin yun. Na kaya niya, kung kaya kong dalhin ng sarili ko, dapat kaya mong dalhin ng sarili mo, kasama ako. Parang gano'n. So, paano sa tingin mo, sa mga guys, paano nila may improve ang confidence nila? Just be yourself. No need to say na ganito lang ako. Kung ganyan ka, ganyan ka. Alam mo yung makikipag-usap. Ito kasing ine-entertain ko ngayon. Grabe, unang araw, sinabi ko sa kanya, parang nag-chat kami, tapos sinabi ko sa kanya na virtual assistant Itago na lang natin sa pangalang Doc. Huwag na tayo Doc, may ID ka ba dyan? Ay, hindi. Si Doc kasi, sinabi ko sa kanya, virtual assistant niya ako. Obigayni ba to? Obigayni? Hindi, ortho. Ortho. Akala ko Obigayni. Virtual assistant ako. So, yung trabaho ko, internet. Sabi ko, nag-manage ako ng page. Tapos ngayon, sabi niya, talaga ba? Tapos sabi ko, ikaw anong work mo? Sabi niya nga, ortho daw siya, ganito. Nung nag-date kami, kasi hindi siya ma-social media. Hindi niya ako kilala. Na-shock siya nung nagkape kami, may nagpa-picture sa akin. Tapos parang nagtataka siya, sabi niya, ba't may nagpa-picture sa'yo? Ba't ka naman kasi sinungaling, virtual assistant? Kasi ayoko kasi na ma-intimidate agad na parang, uy, di ba, ganyan. Pag mga dating app pa naman, parang sinasabi nila na, uy, bakit ka poser? Picture ko dating app po nakuha. Oo, ganun. Naniniwala mo sa swerte ng animal na makuha. Gagi. Tapos after nung nakilala niya ako, parang mas lalong, alam mo yung mas lalo niyang pinaramdam sa'yo na normal kang tao.
Parang, ewan ko, na-amaze ako sa taong hindi nagsasabi. Yun talaga yun eh. Pag yung lalaki tinato ka lang normal na as if tao. Kahit yung anak kong lalaki tinuturuan kong ganyan eh. Yung makipag-usap sa babaeng maganda nang normal ka lang. Yung kaya, hindi ka ano. Alam mo, Tio Bray, mas nagigets ko tuloy kung bakit yung mga girls napupunta sa mga medyo bad guys. Kasi yung mga bad guys, may confidence na parang, gano'n, diba? Napapakita nilang may ibubuga sila. Unlike sa mga may magagandang work nga or ganito, pero nahihiya. So, importante sa akin yun, yung vibe, yung connection. Iba yung ano eh, iba yung medyo, akala mo medyo matino niyan, pero rapist pala, mga ganun. Diba? Parang, diba? May ano sa tamong kinikilig. Oy, kinikilig. Grabe ka, hindi. Kinikilig sa ganung guy. Yun. Uy, lahat naman ata, feeling ko ng babae, dumating sa point na na-in love sa bad guy, sa babaero, dumating lahat sa face na ganyan. Pero hindi na uulit. Pero ayaw mo ng nice guy? Hindi ako masyado into nice guy. Ano ka? Hindi rin bad guy, pero gusto ko yung may konting kulit. Parang kung sasabihin pa sa kanta, maginoo pero medyo bastos. Pero hindi literal na bastos ha, parang ganun. Ilang taon yan? Uy, alam mo, wala akong age preference. As long as tinatrato mo ko ng tama, I don't mind. Parang ganun. Grabe. Alam mo, usap tayo pagka hindi mo na dinedate. Nakakainis na. Pero ikaw, ano pa? Aside sa confidence, ano pa yung kailangan i-improve? Gusto ko talaga ng matalino. Gusto ko yung nakakapag-construct ng English. Ewan ko, siguro kasi AB English ako. Okay. Parang pag matik parang isang sentence, hindi mo kayang i-construct. Judgmental na kung judgmental, pero gusto ko mas matalino sa akin. So you're more attracted to guys who speak in English, right? Yes, I am. Okay. Wonderful. Pero hindi naman basis nun, agad-agad matik matalino ka. Siyempre, kailangan you know how to use the language. Hindi lang English, kundi pati Tagalog. Marunong ka mga mag-Tagalog, hindi ka naman marunong makipag-usap. Parang ganun. Gets mo? Yung, tas people person. Yung well-read na lalaki. Good conversationalist. Oo, ganon. Nako. Tas maganda yung parang mabilis makasundo ng mga tao. Gusto ko yung parang, gusto ko yung mag-improve dyan sa pagiging good conversationalist. Pero magaling ka naman sa ganon. Hindi, parang kulang pa eh. Kulang pa to? I'm a guy who loves to read books, and improve myself. English ba? Pa-impress ang puta. Oo. So, yun. Yun lang. Confident. Importante ba yung pera sa guys? Hindi, because I'm earning Yung totoo. I don't know. Ako, kasi may nakadito ko na sobrang yaman talaga. As in, yung willing akong bigyan ng sasakyan, willing akong bigyan ng bahay at that point. Pero dahil hindi siya yung magaling sa salita, parang hindi magaling sa ano? Magsalita. Okay. Sabi ko kanina. Parang dahil doon, sabi ko kahit shit, ang ganda ng future ko, wala lang akong gawin, maging jowa, ano yung sabi mo hindi magaling magsalita? Hindi magaling mag-English o hindi magaling? Lahat. Hindi magaling na sa conversation, hindi confident, parang ganun. Putang ina, paano yumaman yun? Businessman siya, pero in a way na parang pang boss talaga, hindi siya pang jowa level. Tapos hindi ko rin type yung physical something niya. So, gaano katagal tumagal to? Hindi, saglit lang. Siguro mga 4 months. Hindi kami na maging magjowa. Dating? Niya, oo. Pinatagal mo na 4 months? Hindi. Actually, may mga times na hindi na ako nagre-reply. Pero siya yung sobrang talaga. Sobrang wala. Needy. Porsigido. Wala na. Tapos tinatanong needy niya energy, puta. Sabi niya sa akin na, uy, bakit hindi ka clingy? Kasi hindi kita gusto. Parang ang sarap sabihin na, kasi hindi kita gusto ganun. Parang hindi na ako nagre-reply. Tapos nung time na parang masisira na yung phone, sinabihan hindi ko ka na nagre-reply? Oo. Tapos nung sinabihan ko, bakit? Sabi ko kasi sira na yung phone ko. Alam mo, plano niya pa akong bilhan ng bagong cellphone. Sabi ko, wag na, ipapaayos ko na lang. Grabe talaga yun. Pero doon ko na-realize na, kasi may pera ako I'm earning na kaya ko ng sarili ko. Kahit may pamilya ako, kaya kong buhayin. Parang ganun yung peg. So parang hindi ako naghahanap ng lalaking sobrang mayaman. At least may trabaho na maganda. Yung alam mong hindi lang ikaw yung magtatrabaho para sa inyong dalawa. Parang siya din, makikipag-cooperate. Okay ako doon. Tapos tatratuhin ka ng tama. Diba? Parang may pera ako, tratuhin mo lang ako ng tama, okay ako. Parang ganon. Okay. Paano ka ba dapat tratuhin ng tama? Siyempre, nandun yung respect. Alam mo, number 1 ko talaga na dapat nire-respeto ako. Huwag mo ako ilagay sa isang posisyon na mapapahiya ako. For example, anong posisyon to? Hindi.
Ano yan? I-expound mo lang. Yun na tatanong ko. For example, pogi ka, maganda trabaho mo, mambababae ka. Oh. Dinadisrespect mo na ako nun. Tapos, for example, ako may pangalan ako, kilala ko ng tao, di ba yan yung jowa ni ano, bakit may ibang babae? Mapapahiya ako nun. Ayoko nang nilalagay ako sa posisyon na mapapahiya ako. Kasi pinaghirapan ko kung sino ako ngayon, tapos ginawa kita, tapos ilalagay mo ako sa ganung posisyon. Parang ganun. Disrespect talaga. Tapos yung choice ko na ikaw yung pinili ko as jowa, tapos nang babae ka, disrespect din yun sa akin. Kasi shit, hindi pala tama yung desisyon ko na jowain kita. Gets nyo ba? Importante talaga sa akin na respetuhin ako. Kasi kung sino ako ngayon, Tio Bray, parang sobrang, parang masasabi kong talagang from wala to unti-unti kong binangon yung sarili. Ito naman kung makawala, akala mo naman, hindi kami mayaman. Galing lang ako sa Jensan, probinsyana. Middle class. Hindi rin. Hindi ka naman galing kalye. Uy, hindi ako naniniwala. Huwag kang totoo. Maano lang talaga ako, maepa lang talaga ako. Marami may yaman sa Bisaya, nakapunta na ako doon. Marami, pero hindi ako part ng maraming yon. Promise ka. Paano nagkakaroon ng ganyang kaganda? Mahirap na ganyang kaganda. Hoy, grabe ka. Real talk. Jeans. Oh. Oh. Paano mo napapaganda yung balat ng ganyan? Ngayon, dati hindi ako Hindi ako naniniwala. Ang ganda, nakikita ako. Oo nga. Oo. Masyadong mong inaano. Pero, yun. So, hindi importante yung pera? Para sa akin. Okay. Pero, importante sa akin na may trabaho ka. Ayoko din yung walang-wala. Ayoko nang ganun. Sakto. Paano kung halimbawa, broke? Ayoko, hindi ako kahit lahat ng gusto ko nasa iyo, pero broke ka, hindi kita papatulan. Di importante. Importante siya, pero hindi yung super yaman Oo. Okay lang sa akin kahit gusto mo lang yung may pinepursue. Oo, yung lalaki. Oo, ganun. Gusto ko yung may pangarap. At least alam niya kung anong gustong gawin niya sa buhay. Yung lalaking clingy, okay ba sa'yo? Paanong level ng clingy? Message ng message. Ayoko nang ganun. Okay. Clingy in person, pag magkasama okay lang. Pero, yung ex ko ganun kasi, sobrang clingy as in. May event, di ba? May event tayo, 3 hours lang. 3 hours lang di ako makapag-chat. 3 hours? Nasaan ka ng 3 hours? Bakit ba't hindi ka makapag-chat? For example, may event ako sa isang sikat na fast food chain. Grabe ka. Oh. Tapos, hindi ako syempre nagsushoot Tapos naman. Pinagmumura na ako. Teka, ano sinushoot? Naguguluhan ako Lord, kung ano mong po yung nasa nag-shoot. Ano game? Hindi, nagsushoot kami ng mga events. In-interview mo yung mga tao. Yung usual na ginagawa natin. Pagdating ko sa cellphone ko, galit na galit. Ang haba ng messages na pinagmumura ako. Anong ginagawa mo? Grabe sa 3 hours na event mo. Hindi ka malang nag-update. Before nung event na yun, nag-chat ako. Sabi ko, hindi ko pwedeng gamitin yung phone ko kasi malolobat ako. I-chat kita after ng event. Nag-chat pa ako, nandito na ako, magsisimula na. Chat kita ulit pag uwi, nag-chat ako pa uwi. Tapos biglang nagagalit, sumisigaw. Diba, disrespect yun. Trabaho ko to, nakilala mo ako, ito na ako Nako, hula ko mga 24 years old yan, 25. Hindi naman, pero younger siya sa akin ng mga 2 years. Siguro mga 26, ganun. Nako, mga ganyang idaran talaga. Kaya sabi ko nga, siya yung mga babae para talaga sa mas older sa kanila. Oo, yan. Sinasabi ko sa'yo, tumikim ka ng 45 years old. Yun ang niyan. Sa lahat po ng mga single dyan, alam niya na. Yung mga single mom dyan, message nyo ko, ha? Gusto mo na may anak? Hindi naman, sakto lang. Kahit sino. Ako, sa akin, doesn't matter. Basta click kami. Oo, tsaka tama. Matalino siya. Yun ang yun. Kaya niya gumawa ng pera, mag-expand ng pera mo, 'di ba? Puhunanan mo yung negosyo, i-expand niya, mga ganun. Yun naman, madaming babae kasi hindi nila na-realize yun, ganun sila ka-powerful. 'Di ba? Bigyan mo siya ng bahay, gagawin niyang home. 'Di ba ganun yung mga Grabe mga words of wisdom mo. Hindi nila na-realize. Ginugel ko lang yan kanina bago ka dumating. Bobo talaga ako. Para may pambaon Yun talaga. Kabasusan lang talaga alam ko sa buhay. Yun talaga. Yun. So ikaw, yung lalaki. Ano ma-advise mo ngayon naman sa mga babae para maka-attract sila ng mga... Ang dami kasing babae dreaming of a nice guy, dreaming of ganito, Prince Charming. Anong ma-advise mo para ma-attract nila yung Prince Charming nila? Sa mga girls, I always say this, before looking for the right one, be the right one first. Kung anong hinahanap mo sa isang lalaki o sa isang tao na makakasama mo for the rest of your life, dapat ganun ka din muna. Kasi hindi mo pwedeng ma-attract yung tao na gusto mo kung hindi naman ikaw ganun din. Gets mo? Yung parang hanap ka ng the right one. Ang tanong, the right one ka rin ba?
Boom. 'Di ba? So parang pag sinasabi ko gusto ko ng matalino, syempre hindi mo pwedeng ako yung bobo sa amin, naghanap ako ng matalino kasi ako bobo. Hindi, dapat sabayan mo. Pag may pangarap siya, dapat ikaw din. Hindi pwedeng naghahanap ka lang ng someone, pero hindi ikaw yun. Kasi nakakahiya yun. Parang anong karapatan mo maghanap ng mayaman, matalino, pogi kung hindi ka rin naman ganun. 'Di ba? Naghahanap ka ng confident, pero ikaw mismo sa sarili mo hindi confident. Siya lang magdadala? Agree ako dyan. Diba? Agree ako dyan. Ang daming babaeng gusto ko yung ganito, yung ganyan. Yung, pag tiningnan mo naman, supot. Oo. Kulang marami. Ang lemon lang maganda. Diba? Malaki lang yung puwet. Oo. Tapos na. Kaya ako dapat talaga, before ka mag-aim ng magandang high standards or ng yung mga grabbing standards, dapat naabot mo rin yun bilang ikaw din. Kasi nakakahiya na we're looking for the right one, tas maling tao ka pala. Di ba? Okay. Importante bang maganda? Ako, gusto ko, syempre, be honest. Oo naman. Alam mo yun, kung jojowain mo siya, potential na aasawahin mo at makakasama mo in the future. Ayaw mo naman nung katabi mo siya sa campus. I mean, sa babae, importante bang maging maganda ka? Oo. Because honestly, marami talagang pretty privilege na whether you like it or not, whether you accept it or not, it's really important kasi naaangat mo yung sarili mo sa kahit anong bagay, trust me. Mismo. Totoo. Una, kahit pipila ka lang sa pagkainan, pag nakitang, uy, ma'am, dito ka na. Or pag nahirapan kang kumuha ng kutsara, ay, ma'am, dito po meron. Mga ganong mga simpleng bagay na hindi natin na-realize. So, it's really important na mag-invest ka sa sarili mo. Hindi lang sa brain, kundi pati na rin sa physical aspect. Yan. Ang sinasabi ni Momings, malupit ang mundo sa mga pangit. Yun talaga yun. Accept it or not. Diba? Hindi, pero totoo. Diba? Totoo. Hindi ko naman sinasabing lalo na sa lalaki kasi, hindi nagigets, madami na naman magagalit sa akin ito. Pero sa lalaki kasi, importante ang maganda. Kasi ang lalaki is visual. Oo. We're not like you guys. We're designed differently. Kami yung emotional kami. Maganda muna. Maganda muna. Yung ugali mamaya. After ng pag maganda, doon mo titingnan yung ugali. Doon yung mga nakadate ko, yung grabe ako makipag-date nung time na yun. Tinatanong ko, anong hinahanap mo? Lagi talagang sinasabi nila, syempre pretty face. Yun talaga yung number one. Which is, hindi naman, naging honest ka lang. Syempre kahit naman ako babae, syempre gugustuhin mo rin ng pogi. Hindi, pero ang babae kasi, tingnan mo, how many times, yung babae maganda, pero yung lalaki sakto lang. Or more likely pangit. True. I agree. Magpangalan ka nga. Example. Hindi ko pwede sabihin. Ay, hindi ba pwede? Oo. Pero madaming ganun. Madaming. Okay. Di ba? Madaming ganun. Bakit? Personality. May tapos yung mga insecure na lalaki sabihin, siguro may pera yan. Siguro high school pa lang nililigawan na yan. Ngayon lang nakagawa na ng kwento. Nagsawa na yan kasi ang dami na nanliligaw sa kanyang nasawa na sa gwapo, pumatol na sa pangit, mga ganyan. Pero hindi kasi nga, it only proves ang mga babae, ang babae, gusto niyan, maayos yung buhay niya. Pangalawa, hindi naman pangit pero well-groomed. Mabango, maayos ang balat, 'di ba? Walang libag-libag sa siko. Yung balat hindi, yung siko, 'di ba? Match yung 'di ba? Hindi yung may sa siko, 'di ba? Yung mga inayos. Yun lang importante, well-groomed ka, maayos ugali mo, diretso ko, confident ka, tapos na boxing. I agree. Kahit ano pa itsura mo. Kahit ano itsura, pero the way you carry yourself, the way may personality, may wala. Oo nga looking back tapos sa lahat ng mga may naka-relationship, parang parang laging maganda yung girl tapos may mga saktong lalaki. How many times? Pero bihira naman na yung babae ay yung halimbawa, yung lalaki magkakaroon ng na-attract sa pangit, bihira. Not unless sumuko na yung lalaki, yun pwede. Hindi ba yun, hindi rin ba kayo tumitingin sa personality? What if sobrang bait, sobrang Hindi. Ay, hindi ako nagiging honest lang ako. Yung mga lalaki magsasabi na tumitingin kami sa mga bait. Yun ang masasabi ko. Sinungaling kayo. Di ba? Yun yung una talaga ganda. Yung ugali mo, mamaya ako titingnan yan. Pagkatas natin yung Pero what if sobrang ganda, tapos medyo bagsay ugali? Okay lang, basta maganda. Hindi ko jojowain yun. Oo. Paano yung sobrang iuwi bait? Ko lang. Hindi, joke lang. What if naman, sobrang bait, pero sakto lang sa ganda?
When you say sakto, what do you mean? Bigyan mo ako ng ano? Hindi, mga below average. Uy, walang exact name. Hindi, below average. itsura. Like artista, na itsura sakto lang. Oy. Yung sakto lang sa mga films. Uy, hindi ko kaya magpangawait lang. Okay lang. Artista naman, hindi naman content creator sinabi ko. Artista. Sino bang mga sakto lang sa artista? Sakto lang. Shit, magpapangalan ako ng saktong artista. Sakto lang. Wala naman masama. Ha? Oo. Hindi. Wait lang, may sakto bang artista? Pag Average. artista kasi it's either super pretty or... Yung sa mga roles sa mga films, yung kunyari sakto lang. Wait, wala akong maano eh. Sakto? For example, kasi maganda rin siya eh. Hindi naman, pero sa standard ng Pinay, for example, mga Maymay Entrata. Sino nga si Maymay? At tingnan mo, hindi niya rin kilala pagpapangalanan ko. Si Yung sa PBB yung... si PBB, si Maymay. Yung ngayon o dati? Dalawa yun. Sobrang ganda niya na. Oo. Ngayon o dati? Si mga dati siguro, ganun level. Ako? Ako lang to ha. Hindi ko nilalahat. Hindi. So, ganong itsura, tas sobrang bait. Di ba sobrang... Sabihin nyo ng feeling pogi ako, pero putang ina yun eh. Yun talaga eh. Di ba? Nagiging honest lang ako. Hindi eh. So, importante pa rin yung maganda. So, feeling ko okay sa'yo. Meron namang maganda. Hindi sobrang ganda, pero maganda. Tapos yung ugali. Yung gusto ko pa nga sa mga babae, yung mga tipong ano lang eh. Magpupulbos lang, tapos magli-lip gloss lang, rock and roll na eh. Gusto ko sa babae pinagpala na yun ng juice. May mga ganun. Sa bagay. May mga ganun. Alam mo yan. May mga ganun. Maglilip. Ako sa akin, mas gusto. Not that I don't want yung babaeng nagme-makeup. Pero meron kasing mga babaeng nagme-makeup na pag naligo, paglabas. Teka, ikaw ba yung kasama ko? Ganon. Parang ganon. Nagbago yung itsura. Di ba? Ganyan. Dami. Natatawa si AJ. Nangyari. Kinuwento niya kasi. Nangyari sa kanya. Noon. Grabe kasi AJ yung pulutan. Nagpunta daw sila sa Sogo. Pulutan. Paglabas daw, naligo. Paglabas ng babae, iba na yung itsura. Ikaw ba yung kasama ko? Falsification of documents yan ah. Niloko niyo ako. Oy, grabe ka. Ganyan. So, yung saktong babae lang na simple. Tapos wala masyadong ere, wala masyadong... Yung ano siya, yung magiging... Kumbaga sa lalaki, nagsisettle lang lalaki sa akin sa tingin ko sa peaceful eh. Totoo. Pag at peace sila, matik. Ang babae talaga kasi ang trabaho ng babae is to protect the man spiritually. Yun Take sa akin, Hindi, tama ka. As in. Hindi mo ini-stress, hindi mo inaano. Yung tipong pag umalis ako dito, pag uwi ko mamaya, dalawa pa rin yung anak ko. Ano mo sinabi din yun ng dinedate ko ngayon? Peace talaga. May vibe yun eh. Pero hanggat hindi mo nahihil yun, yung vibe na yun, hindi maano na lalaki. Hanggat ang daming nagwiwish sila, gusto ko matinong lalaki, pero putang ina yung mga post mo naman sa Instagram. Mga ganun. Di ba? Grabe naman, pinakita mo na yung puwit mo, yung mo, and then you expect may madami kayang likes at comments yun. Madami nga likes and comments, pero lahat yun manyakis. No, parang hindi ka makakita ng high value man. Oo, di ba uso wala. Value? Lahat yun simp. Pero yung high value man, hindi yun magsesettle sa ganun. Kaya nga tinatanong ko lagi, yung mga nag-guest din dito na tingin mo ba yung mo, ma-attract mo yung high value man? May mga iba naman sumasagot, honestly, hindi. So anong gagawin mo? Dapat anuhin mo. Yun din yun. I make them also realize na para... It's time to level up. Oo, it's time to level up. Na parang sa babae ngayon, hindi na dami ng maganda eh. Oo. Pero yung may utak. Actually, yung ganda ngayon, parang sobrang easy i-achieve no? For a lot of girls. Na parang... Sa daming doktor ngayon. Diba? Tapos make-up pa. Sobrang accessible na for everybody. Pag hindi ka pa gumanda, ewan ko na lang po. So, ang labanan ngayon talaga, ugali, tapos... talino talaga. Utak din. Tsaka yung magiging at peace yung lalaki. Yung uuwi sa ng bahay, may kakainin na, may kwentuhan siya, tapos suchupain siya. Hindi, magkakain sila. Hindi. Ganun, yun. Kain sila together. Yun, ganun. Yun ang hinahanap. Tatawa si Uno kasi ganun yung niya. Yun, kaya yun. Gagalit na yung mga yun sa'yo. Oo. Yan. So, ikaw usually, to get you into bed, gaano katagal? Maging honest. Hindi. Wait lang, sa buong relationship na yun? Hindi. Yung first dating, ever. nag-date. No, I don't do that. I don't do that in dating. Tas naging kayo na. Gaano siguro katagal? Siguro mga
6 months. Pinakamaiksi, bago kayo 6 months, yun na yung 6 pinakamaiksi. months. Oo. Kasi talagang sinasabi ko, na I grew up in a conservative family. As Parehas in, tayo. Actually, sa ganyan, ganun din ako. 6 months din ako eh. Let's get to know each other within 6 months. 6 months Ganun ng ako. araw-araw eh. No? Oo, 6 months. Yun. Oo, grabe talaga. Kahit yung mom ko nga ngayon, nagagalit na nakikita niya akong umiinom kahit pa onti-onti lang. So parang nadala ko yung ugali na, wag naman kahit kanino, parang ganun. Tapos dito nga lang ako sa Manila na natutong magsuot ng mga damit na kahit nung una kita natin, di ba? Sobrang conservative ko nun. Kasi yun yung... Conservative pa rin naman yan eh. Di ba? Kasi yun yung nadala ko sa mom and dad ko na parang, I grew up in a conservative family. Yung mom ko conservative, yung dad ko conservative. So parang yung value nila as a person, nadala ko. So ngayon, parang pag nakikipag-date ako, yun yung napapakita kong image sa tao na, hindi ako ganito, hindi ako masyadong uminom, I don't go to bars that much, na parang every Saturday. Parang siguro last year, nag-bar ako twice lang. Ibuong taon na yun. Parang ganun. Hindi rin ako nag-inom. Yung relationship mo sa dad mo, okay? Sobrang close ko sa family ko. Very important sa akin na... So yun yung gusto mo, no? Ideal mo na guy. Yun. Yung mga... okay sa ano. Ako naman nanay ko. Oo, kasi sa upbringing, 'di ba? Pag Yun okay yung yun. pinakita niya sa'yo na example, parang shit, dapat ganito. Ako ang dami kong failed relationships pero andun ako sa siguro kaya ako I still stay on the hoping side. Yung hopeless romantic, yung hoping side is because yun nakita ko sa nanay at tatay ko. Oo. Kasi yung tatay ko na kalbo na yung nanay ko, tanggal na yung boobs, nagka-cancer na, mamamatay na, mahal niya pa din eh. True love. So yun yung nakita ko sa parents ko na yun nga yung in a way sa akin parang andun pa din kaya yun yung belief ko na alam ko pa rin hindi naman naghahanap pero may dadating na for sure na yung talagang the one. Parang ganun. 'Di ba 7 billion yung people sa mundo? Imposibleng walang para sa iyo. Oo, walang para sa iyo. Wala nga eh, parang malungkot nga eh. Napakalungkot ng buhay. Alam ni AJ yan. Malungkot talaga. Ba't ka malungkot? Oo, yun yung ano ngayon eh. Parang, pero ngayon nga, mahirap yung, siguro hanggat hindi mo na-attack yung tama, andun siguro ako doon. Kasi yung hinihingi ko, iba eh. So andun pa rin ako sa point na ano pang kailangan kong i-heal para maano yun. Pero alam mo, minsan, yung binibigay sa atin ni Lord, yun yung exact opposite ng gusto natin. Diba? May mga gano'n na parang, shit, gusto ko ng maganda pero yung dumating sa'yo, hindi gano'n kaganda pero alam niyang perfect siya sa ibang bagay. Na mas kailangan mo na alam ni Lord. Minsan gano'n. Diba? In a way naman na ano ko naman yun eh. Hindi ko naman, pero hindi ko kasi binababa yung standards ko eh. Yun andun lang, nasa iyo ang mali eh. Hindi, pero there's nothing wrong with it. Don't lower your standards actually. Or ano. It's a protection. Yun eh. Pag hindi yun, sorry. Hindi yun. Ganun din naman siya. Wala din namang masama doon kahit sa'yo din. Oo naman. Sabi nga nila, setting high standards is a protection para ma-filter mo yung mga taong sinong karapat-dapat nang pumasok sa buhay mo. Diba? Kaya dapat doon pa rin sa maganda, sexy. Doon pa din. Maganda, sexy. And then, maayos yung ugali. Marunong magnegosyo. And the list goes on. Parang, alam mo, na-mention mo yung family. Meron akong nakadate before. Sabi niya sa akin na, alam mo, feeling ko kaya hindi naging successful yung past relationships ko. Kasi lahat ng mga nakadate ko, broken family. Sabi ko, anong connection? In-explain niya sa akin. Wala yun dun. In-explain niya sa akin na parang wala kasing magsiset ng standard at walang magtuturo sa kanila ng... May point. Yes. May point siya, pero not all the time na applicable. Kasi pero, depende sa tao yan. Oo. Hindi porket broken family. Ano yun? Pag tae ka pinanganak, puta, tae ka pa din na mamamatay. Hindi pwede, ganun yun. Kung hindi mo inalagaan yung sarili mo. Pero, pag meron kang value na alam mong, hindi, dapat ganito na ako. Yung tae, pwedeng maging cake yan. Decision mo yun. Uy, may kakain pa ba naman? At least mukhang cake. Diba? Nakakainis. Yun eh. Diba? Pwedeng Yun, say mas pinanganak ka mahirap, kasalanan ng parents mo. Pero yung namatay ka mahirap, kasalanan mo yan. Same. True. So, I mean, your past doesn't define you. Pero your future will. Your future will. Yun. Ay. Pero may last question pala ako sa'yo. Ano kasi ano ko ngayon, magaling ka magbasa ng books. Mahilig ka, tama? Sakto lang nung college. Pero ngayon hindi masyado. Disclaimer eh. Kung magiging libro ka, kailan ka huling binuklat? Uy, grabe. I invoke my rights against self-incrimination.
Wala na akong tanong, Morengs. Morengs, ito na lang. Siguro, parting ways mo ng mga lalaki na nanonood sa akin, yung mga tito. Ano yung mga kailangan nilang i-improve sa sarili nila para maka-attack ng gandang Morengs? I feel like there's nothing more beautiful than a man na true to himself. As in, wala akong ibang pwedeng sabihin sa inyo kundi pakilala nyo lang kung sino kayo. Ayoko talaga, ako as a person, syempre if you want to attract me, ayoko yung may pagkukunwari. Tapos later on in the relationship, malalaman kung ganyan ka pala. Kung may mga bad side ka or good side ka, might as well show it to me. Ayoko yung nagkakagulatan tayo in the middle of relationship or pag sinagot na kita biglang, ay shit, hindi ka pala mahilig sa ganito, tamad ka pala sa ganito. Sabi mo dati ganito ka. Tamad saan? Ay. Hindi, tamad sa mga gawaing bahay. Yeah. Kasi diba usually pag lalaki ka, hindi okay ako, ganito ako, maintindihan ko yung pagiging childish mo, hindi ako siloso. Tapos later on, kung ano-ano nang sinasabi, siloso pala, clingy pala, ganito, ganyan. Always be true to yourself. Nothing is more attractive than a man being true to himself at saka kasama niya. Kasi, pag kayo yung magkasama in the future, malalaman, walang sikretong hindi nabubunyag. So, yun. Yan. Saka ikaw? May nag-comment pala. Oh, anong comment? What's your favorite position daw? Hoy! Hindi, sa trabaho. Siyempre CEO, yung pinakamataas na. Ano ka ba? Ayan. Oh, ano namang message mo sa mga kababaihan? Sa kababaihan? Oo, para ma-attract ka. Ako? Oo! Siyempre, yun yung tanong mo sa akin. Oh, ano yung mga message mo sa mga kababaihan para ma-attract ang isang Tio Bray? Hindi kaya ako high value. Ano kaya ako? Broke guy? Kaya Hoy, alam mo, walang personality. Hoy, alam mo, napaka-humble mo. Humble bragging yang sa'yo. Nakakainis. Pag nakilala nyo po si Tio Bray, promise, kabenta-benta siya. PM nyo ako. Bakit wala akong gandang Morengs? Hoy, kasi it's not yet the perfect time for you to find that someone. Tingnan natin mamaya. Joke lang. Hindi, ako siguro sa lalaki, sa babae. Sa babae, syempre, para... Sa babae, for me, di ba? Siguro, unang-una, know what you deserve. And be aware of it. And then don't settle for it. Pag hindi ka tinatratong tama, alam mo nang putang ina, babaero, pinasok mo pa din. 'Di ba? Nagpumatol ka pa din, nagpapatong ka pa din. O ngayon, kasali ka na sa 4-piece. Ano yung 4-piece? 4-piece, yung mga binibigyan ng ayuda, yung mga mahihirap. Akala ko may sariling nabuntis ka na maaga, tapos yun, putang ina, tamad pala. Kasi nagsettle ka sa mababa. Tama. Hindi lang sa pera yun eh. Kumbaga nagsettle ka, ano yun mo, yung maayos yung ugali, yung aalagaan ka, yung poprotektahan ka, yung financially okay, yung alam na niya yung gusto niya, yung hindi pa tumatalon-talon sa iba, at mahanap mo lang yun sa tito. Yan. Tio Bray. Yun sa akin, yun. Know your standards, never lower down, alamin mo, yun. And then, kung ano yung gusto mong makakuha ng high value na lalaki, then increase your value also. Exactly. As a person. The most important. As a person. Hindi sa pera ang sinasabi ko. Kasi ang babae, okay lang sa inyo kahit walang pera. Kasi trabaho naman talaga ng lalaki yun. Madami sa inyong lumakas. Kasi nga, ang daming lalaki may hina. Oo. True. Ay, alam mo. Puro games, puro porn, puro ano. Diba? Ayan. Not that I don't watch porn, but the thing is, lumabas ka, mag-exercise ka, gawin mo yung passionate ka, ano mo yun, huwag ka mag-focus sa babae. Sa babae, ayusin mo lang yung pag-uugali mo, ayusin mo yun. Agree. Yun. Galing nun, ang ganda nun, tama. Yun lang yun sa akin. Gusto ko yung maraming babaeng lumalakas kasi maraming lalaki nagpapakitang mahina sila. Dami naman talaga eh. Madami talaga ngayon. Yun ang ano. Kaya alam mo, parang feeling ko high time na for guys to do something about themselves. Kasi parang ngayon, laging nilalaban na yung women empowerment na parang kung ano kaya ng lalaki, kaya din ng babae. So parang sa Actually, hindi eh. Propaganda yan. Kaya nga, pero ang babae ba kaya mag-construction? Malay mo. Sino mga gumawa ng mga building, di ba lalaki? Uy, malay mo. I mean, ang lalaki at babae is different energies. Sa bagay, oo. But
it's not really equal. Kasi hindi talaga magiging physically, equal for sure. Hindi naman malakas ang babae physically. Yung physical works, lalaki pa din. Pero ang babae kasi may iba. Malaki ang ambag din ng babae. Oo. Kailangan natin isa't isa. Hindi pwedeng may patalbugan na ito lang si ano, ito si ano. There's no such thing. Actually, ito lang yan. Sabihin ko na Tooth Bomb. Puta, hindi naman coexist podcast to eh. Tio Bray podcast to eh. Pero Tooth Bomb niyan, bakit nagwi-women empowerment at pag may lalaki nagsalita, sabihin, anti-feminist ka, ano ka, ganyan-ganyan. Pag may lalaki nagsalita doon, propaganda ng gobyerno yan. Kasi bakit? Dalawa na itataksa ka isang household. Totoo. True. Doesn't it make sense? Yeah. Dalawa na tao itatax. Lalaki, babae, itatax na. Dalawa na nagtatrabaho eh. Oo. O ngayon, more pera sa gobyerno. Ngayon, yung anak nyo, kanino maiiwan? Sa iPad. Or sa yaya. O ngayon, iPad si bata. Kontrolado nila ngayon. Yung anak mo, brainwashed. Oo. So who benefits from it? Tama. It's the government. It's not us. So ano sinasabi ko, fucking wake up. Diba? Yun Galing. Galing. Ang galing. O promote mo na yung mga gusto mo i-promote. Ang dami Yung ko Telegram mo, sabihin mo. Hoy, wala po akong Telegram. Hindi ko po alam kung anong Telegram. But anyways, Tio Bri, thank you so much for inviting me here. Ako din, Sobrang ako din. natuwa ako. I learned the new aspect, a new side of you. Wow. Grabe. Kaya bebenta na kita ngayon. And of course, guys, please don't forget to follow me on all my social media accounts. That's Gandang Morengs. I hope to see you there. And always remember that ikaw lang yung kakampi mo. So, do something about yourself, okay? Ingat kayo lagi. Yan. Ako naman, siyempre, bago magtapos to, gusto kong magpasalamat. Biggest shoutout sa mga taong nagpa-posible nitong podcast ko. Siyempre, sa Ilaw Digital Media. Maraming salamat. Boss Uno, Direct AJ Reyes. Yan. Gusto niya, galing Viva Max yan. Ay, kaya pala daming experience. Yan. Yun, siyempre, gusto ko yung magpasalamat sa Richway Global International, sa Shift International. At siyempre, bago magtapos tong podcast, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel ko para naman maabot ko yung 100,000 subscribers by December. And also, follow on Spotify and i-rate nyo na rin tong podcast na to para sa mga ganitong content. Yun lang. Ito ang paborito nyo, Tio, si Tio Bri. Maraming salamat mo. Of course. Diba? Dream come to The pleasure is, diba? wow. Ganda, kamukha ni Pia Wurtzbach na diba? Tama na yan. Ibang klase. Sige na, cut na to. Nang na. Thank you. Babaero.